Puno na ng problema ang ating buhay, kaibigan. Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran. Andyan lang ang barkada, naghihintay, nag-aabang. Malakas ang tawanan sa amin, sige lang ang pahinga. Love Radio, sigaw mo pare. Love Radio, kaharutan mo to. Love Radio, sigaw mo pare. Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Hi guys. Hi guys. Hello mga kabisyo. Magandang umaga po. September 22. On air tayo. Yes, yes, yes. Woo! Yes. Walang pasok. Ay, nako. Good day. Good morning. Gabi sa oras 6:30 na ng magandang umaga. Kasama rin ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic on a Feel Good Monday. Again, wala pong pasok ngayon ha. Sa eskwelahan at sa mga tanggapan ng gobyerno. Nako, yan na naman tayo. Pending na naman ang transaction mo, kabisyo. So mag-aantay ka kung kailan malilift yung suspension. Ano ho, kasama ho ang Palawan, mga kabisyo. Of course, natural. Kasama pati Puerto Princesa. Yan naman tayo. May mga magtatanong na naman eh. May mga haka-haka na naman na ay Palawan lang kasi. Ay, saan ba ang Puerto Princesa? Kapag ganyang disaster na or bagyo or panahon ng pinag-uusapan, mga kabisyo, kasama po ang Puerto Princesa, of course. Wag na ho tayong mag-antay ng specific declaration. Well, actually, ang City Information Office kagabi ay naglabas na rin ng pronouncement, mga kabisyo, na wala pong pasok ngayong araw po ng Monday. Sabi po yan ng City Information Office. Yan. Following the announcement ng Presidential Communications Office kagabi na wala pong pasok dahil po sa Super Typhoon Nando at Habagat. Actually, yung Palawan, mas habagat yung iiral sa atin, mga kabisyo. Anyways, dahil Super Typhoon ito, medyo malawak-lawak yung kanyang tawag dito, radius. Yan, kaya inaasahan ho na malaki po ang magiging epekto nito, especially sa extreme northern Luzon, mga kabisyo. Okay, Dukes, buti na lang natapos din yung trillion peso march kahapon, 'di ba? Oo, naging successful. And speaking of
trillion peso march. Ito po kahapon, kasabay din ho yan ang paggunita ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Puerto Princesa. Sabi ho ng City PNP, naging mapayapa daw ho ang paggunita ng anibersaryo ng martial law sa lungsod. September 21 kahapon. Kidugs, pinasalamatan po ng City PNP ang publiko sa disiplina at pakikiisa upang maging mapayapa ang paggunita ng makasaysayang araw kahapon sa bansa. Samantala, naging matagumpay rin ang isinagawang prayer rally kahapon sa Seminario de San Jose Football Field na dinaluhan ng iba't ibang grupo sa lungsod. Base sa datos, nasa 4,000 ang dumalo sa nasabing rally na inorganisa ng Apostoliko Bikariato ng Puerto Princesa na naglalayong ipahayag ang pagkadismaya sa korupsyon sa gobyerno. Ayan. So, nakisaho tayo ang lungsod ng Puerto Princesa sa pagbibigay boses yan ng publiko dahil ho sa korupsyon sa gobyerno. Yan, alam naman ho natin na hindi ho biro ang kinahaharap ng bansa ngayon sa kaliwat ka ng revelasyon ng nakawan, pagnanakaw sa gobyerno, di ba? Ang aga-aga, eto na naman tayo, pinag-uusapan natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Oo, hanggat walang napapanagot, grabe yung kahapon, no? Tawag dito yung mensahe ni Vice Ganda. Ramdam na ramdam ko yung galit at marami pa natin mga kababayan na nagingit-ngit ng gagalaiti, buisit na ho sa nangyayaring o sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Kasi hanggat wala napapanagot naman talaga, totoo, no? Kapag wala hong napapanagot dito, wala hong nakukulong, wala, lilipas lang to na parang walang nangyari at mauulit lang ho mga kabisyo. Kaya wala hong titigil sa pamilyang ito. Okay, oras natin 6:35 ng magandang morning. Hindi ko kayo obligahin na magmadali dahil walang pasok ngayon. Sa mga kaigising lamang at di alam ang nangyayari sa palipaligid. Morning balita kasama ako, reporter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good morning. Kalay ba ako? Ayo. Hey guys, good morning. Thank you, Vice Ganda. Grabe yung yung message of anger and frustration sa gobyerno. Kasi mga kabisyo, hanggat wala pong napapanagot sa korupsyong to, sa dinami-dami na po ng
um, kaso ng korupsyon sa Pilipinas sa mga opisyal ng gobyerno na ni isa walang napapanagot, makukulong tapos makakalaya, 'di ba? Ang pangit nito, halimbawa pinakulong ng present administration, yung next na magiging admin or next na magiging pangulo bibigyan ng ng tawag dito, bibigyan ng or madidismiss yung kaso. Ganon, 'di ba? Parang nakaka alam mo yun, nakaka PI sa totoo lang na ganun. Tingnan mo, 'di ba? May isang senador na nakasuhan ng plunder. May mga pending cases pa. Tapos eventually na-dismiss din. So, ganun at ganun, nauulit at nauulit, 'di ba? Parang pagkaalyado nila, pinapaboran nila, pinapadismiss yung kaso. Alam mo 'yun? Yan din yung pangit sa justice system natin sa Pilipinas. Yun, parang ang hirap din magtiwala kasi pagkapabor na sa kanila or kakampi nila, kaalyado nila, inaabsuelto nila, 'di ba? Tapos pinapakulong nila yung mga kalaban nila. Tingnan nyo yung nangyari kay Senador Leila de Lima, natapos yung term niya, nakakulong siya. Ginawa lahat ni Duterte para makulong si de Lima. Ginawa ng istorya, ginawa ng mga video. Alam nyo ba na yung video na yun ay gawa-gawa? It's a made up video. Hindi siya real. So, sinira nila yung imahe. Kahit kaya nga ngayon, ang daming mga DDS na naniniwala doon eh. Ang daming mga, sorry ha, bobo na naniniwala pa rin doon. Natotoo yun. Diba? Kinawawan nila yung senadora. Natapos yung termino niya sa loob ng kulungan. Diba? Tapos eventually, na-dismiss din, no, yung kaso kasi nga walang sapat na ebidensya. Yung mga ginawang witness ni Duterte noon bumaligtad, 'di ba? Nagsorry kasi parang pinilit lang daw siya, binayaran lang siya para mag-testify. Ito wala namang katotohanan talaga, 'di ba? Nag-recant ng kanilang mga statement against Senator Leila de Lima. She was in jail for a very long time. Sira ulo tong mga Duterte, sa totoo lang. Kaya alam nyo, tatandaan nyo to mga kabisyo, oras na makabalik yan sa posisyon, ewan ko na lang, kawawa ang Pilipinas. Gaganti yan. Alam mo naman sa bansang to, di ba? Pag nasa kapangyarihan ka, yan ang sinasabi ko eh. Nakakalunod ho ang kapangyarihan. At yan po ang pangit sa mga sa mga minsan nang nakatikim ng kapangyarihan, ayaw nang umalis. Tingnan nyo yung mga kapitan sa barangay nyo. Di ba? Minsang tumakbo, patapos ng termino, pahinga, papasa sa anak. Tapos pagkatapos noon, tatakbo ulit siya. Walang kapaguran, walang kabusugan yung mga nasa kapangyarihan. Alam mo, very good role model lang talaga si Vico Sotto. Kasi never siya nag-aspire na tumakbo sa mas pinakamataas na posisyon. Sinabi niya yan, no? Pero pag may call yung public, yung may public clamor na tumakbo siya, feeling ko tatakbo siya. Pero I don't think ganun ka-easy yun. Kasi hindi naman siya ganung politiko eh.
'Di ba? Makikita mo naman sa tao kung sincere ba yung sinasabi niya na he's not as aspiring to run for a higher position in the government. Kasi yun um, ang purpose niya naman talaga kaya siya tumakbo is for reform, no? Naniniwala siya na kayang baguhin. Naniniwala siya na magagawa na walang korupsyon sa City Hall at ginawa niya yon, no? Ang daming natipid na pera ng Pasig City nung naupo si Vico Soto. At mga taga-Pasig mismo yung makakapagsabi niyan, no? Maliban na lang kung kampi sila doon sa mga Diskaya kasi yun ang kalaban niya nung nakaraang eleksyon eh. Yung mga Diskaya. 'Di ba? Ganon dapat, 'di ba, na pag natapos ng term ko, bahala na kayo kung sinong gusto niyong ihalal, no? Ang pangit lang sa bansa natin, pagka natapos yung term, 'di ba? Tapos may bagong uupo ulit. Halimbawa, kalaban or hindi kasing galing nung nauna. So yung mga project nung nauna, pababayaan niya yon kasi gagawa siya ng sarili niyang project. Yan. Tapos sasabihin, hindi ko naman project yun eh. Project yun ni ganito, ganyan, nung nakaraang mayor, nakaraang administrasyon. So, hindi niya gagalawin yon kahit yung mga pending na projects, pending for implementation. Ganon. Kasi sasabihin na naman ng mga kaalyado nung past administration, credit grabber kasi project naman yan ni ganito eh. Pinagpatuloy niya lang. Wala naman dapat ganung, di ba? I mean, walang credit grabbing sa government, kabisyo, di ba? Kaya lang naman nagkakaroon ng ganyang tawagan eh. Dahil sa parang na sa utak natin, naitanim na sa utak natin na ang project ni ganito ay dapat sa kanya lang. Hindi, ang project po ng mayor ay project po yan ng taong bayan. At dahil pera po yan ng taong bayan, hindi po yan project ni mayor. At hindi po pera ni mayor yan. Okay? So, bakit hindi Kaya nga nabubuisit ako dito sa Baywalk natin eh. Tingnan nyo, pinabayaan na. Kasi parang narinig ko before, sabi parang, kasi kaya hindi siya ginagalaw, ganito. Kasi project siya ni Hagedorn. Hindi siya project ni Hagedorn. It was implemented during Mayor Hagedorn's time. Pero hindi siya lang yung implementer, no? Dahil siya yung mayor nung time na yon, pero it's still taxpayers' money. No? Pera pa rin po yan ng taong bayan. So bakit po natin hinahayaan? Bakit po hindi natin pagandahin? 'Di ba? Kasi daw baka sasabihin hindi niya naman project yan kaya hindi niya ginagalaw. Pangit eh. Pangit pakinggan eh, 'di ba? Sasayang tayo ng pera. Tama din naman na maggawa ka ng sarili mong project mo under your administration. As your accomplishment or parang legacy mo na 'yon, 'di ba? Pero wag mong pababayaan yung mga projects ng previous admin just because magkatunggali kayo sa politika, 'di ba? Kasi at the end of the day, yung pera na pinondo mo doon sa projects mo, same lang din naman ang pera na pinondo doon eh. I mean, parehong pera ng taong bayan yun eh. 'Di ba? So bakit mo iitsapwera yung project dahil project ng past mayor or project ng past kapitan? 'Di ba? Laging ganyan. Kaya tingnan nyo, may mga projects na mapapansin nyo nakatiwangwang, iniwanan kasi nga hindi siya natapos. It's because nawala na or na-unseat na yung mayor, 'di ba? Although dapat patuloy yun eh kasi may pondo na yun eh, 'di ba? Yung nangyayari, ganyan. Tinatakbuhan ng contractor kasi nga hindi naman ang sinisita ng bagong mayor yung projects. Kasi sasabihin niya, hindi ko naman project yan ni ganito. Ganyan.
'di ba? So, ang mangyayari, hindi na mache-check yung project. So, iiwanan ng nakatiwangwang. Ganyan. Si contractor, hayahay. 'Di ba? Kaya importante yung role ng engineering. Yan. So, si city engineering or si municipal engineering or sa provincial engineering ay malaki ang role na ginagampanan niya. Dapat i-check niya rin at i-present niya rin doon sa current or sa present mayor, 'di ba? These are the projects. May pondo na to. Actually, nasimulan na. Ganyan. Pinagpapatuloy na lang. So, dapat i-check din. Kaya minsan, di ba, wala din akong tiwala sa mga taga-engineering office ng mga lugar, ng mayor or ng mayor ng city, ng capital, or ng munisipyo, ganyan. Kasi sila yung nakakaalam ng infrastructure projects Unless tanggalin sila ni mayor. May mga ganyan bago yung mayor, especially kung co-terminus yung city engineer or municipal engineer, tinatanggal nila. Yan. Or fino-float. So, mag-i-install sila ng engineer nila. So, pag may bagong engineer na naman, so panibagong, di ba? Panibagong workshop na naman, conference, blah, 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 meeting, pag-usapan yung mga projects. So, yung mga projects ng previous admin and previous city engineer, parang itatrash na lang, isasantabi na lang. Hindi dapat gano'n siya. Dapat i-review din natin na saan napunta yung pondo, ano yung mga pinupondohan, ongoing projects, ganyan. At pagpatuloy, di ba? Okay lang kung natapos na. Pero kahit natapos na, dapat i-check pa rin at i-maintain. Kasi pera po yan ng taong bayan. Hindi po yan pera ni mayor. No? Lahat na lang gagawin, di ba? Kaya, salamat Vice Ganda sa pagtindig kahapon sa rally. Grabe, ramdam ko yung inis. Alam mo kung nasa Manila lang ako, sumama ako dun. Ang saklap isipin na yung transportation sector natin, di maayos. Diba? Traffic sa Manila. Yan ang laging hinaing ng mga taga Manila yung traffic talaga, yung papunta at pauwi ng bahay mula sa trabaho. Sobrang hassle. Diba? Hindi maayos-ayos na transportation system ng bansa natin, di ba? Grabe. Low ng bansa natin sa ibang bansa, di ba? Tapos wala namang nagagawang magandang project. Ano yung ongoing project ngayon ng pinagpapatuloy yun ng DOTR. Yung underground, ano nga yun? Yung tunnel? Underground, yung tren, ano nga tawag doon? Kalimutan ko. I think continuous yung ang construction nun. Kasi may pondo yun Wait lang, underground. Ayun, subway. Metro Manila Subway Project. MMSP.
Ang haba nito, 33.1 kilometer line, have 17 stations. Metro Manila Subway. Tuloy-tuloy pa rin po yan, ng ano, kasi may pondo po yan. O siya. Bye na guys. I'm still live sa radyo. Pero papaalam na ako sa ating Facebook Live. Thank you, thank you.